Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo babalik-balik mga babayan at ito, pag-usapan natin, no? Meron pong isang kumakalat na video. Ito pong si ex-DPWH Yusek Cabral mga kababayan. Bago po siya nasawi, no? Netong dyan nga po sa Benguet mga kababayan. No, ito pong video na to ay viral po ngayon. No, dahil nga grabe no yung kanya mga isiniwalat po dito mga kababayan. Okay, so yan po ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At eto na nga mga kababayan, no, i-share ko po sa inyo itong video na to, no, na kumakalat po ito ngayon. Viral na viral po ang video na to dahil matindi po ang mga naging pasabog dito ni ex-DPWH Yusek Cabral mga kababayan. At ito po ay tungkol dito sa 51 billion insertions po, no, dyan po mga kababayan sa 1st District of Davao. At ang alam naman natin kung sino pang may hawak dyan, mga babayan, ay kundi etong si Pulong Duterte, mga babayan. Okay, so ito po, no, hindi naman natin to ikinukonekta kaagad dito po sa nangyari kay Yusek Cabral. Kaya lang, ito po kasi video na to, no, talagang nag-viral po ito. No, dahil dito nga po pumutok no, yung 51 billion na yan na insertions niya dyan po sa Davao mga babayan during the term din po ng dating Pangulong Duterte. Okay, kaya sinasabi po natin na viral itong video na to at kumakalat po uli ito ngayon mga babayan. Okay, so ito po yan at ating alamin at pag-usapan mga babayan. Alright? So tara, let's go. To share my question, I would like to address my question to... And one more thing mga babayan, no, paki-subscribe din po itong channel na to, supportahan din po natin PH News Update. Ilalagay ko po sa ibaba yung video link, no, at do sa mga manonood po dito sa ating channel, sa mga supporters po natin diyan, re-request lang po natin, paki-subscribe po, no, yung channel na to. Suportahan po natin 'yan. Alright? Let's go. Yusek Cabral. Thank you, ma'am. Actually, may mga ano pa po ito. May mga kasama pa po itong video na to kung mapapanood ninyo. Kinuha lang natin yung dito sa may middle part nitong video mga babayan. Alright? Chua, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, my question, I would like to address my question to Yusek Cabral. Thank you, ma'am. Ma'am, meron po kasi lumabas na ngayon lang na report na sinasabi po dito noong 2016 up to 2025 meron daw pong 87.1B na insertion ang Davao City. Pwede po ba pakikumpirma po niyo to? For accuracy, Mr. Chair, of my response, I have to check the records in office because I do not have the data. I cannot confirm those numbers, and I'll have to check with the records, Your Honor, Mr. Chair. Okay, thank you. Now, dito po sa 2016 to 2025, 48.4B noong pong taong 2019 to 2021. That is 60% of the 81.1B na infra project for that period. Grabe, Pwede po ba 60%, pakiconfirm po ito? Laki nun. Again, Your Honor, Mr. Chair, I have to check the records. Okay, ito pong may lumabas po dito sa politiko. DPWH confirms 51B allocation to Paulo Duterte's district in last 3 years of road disturbance. Ito po ba totoo? May I know the date? Kayo po ang nakalagay dito na nag-confirm yun. DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kayo po ba to? Your Honor. Yes, Your Honor. Okay, so kino-confirm po ninyo. Again, I have to check, Your Honor, because I'm not accurate. I'm not certain about the number on the published news of Politico, Your Honor. Ayan po, may nakalagay pa po dito na base sa report ng aming programming division, we confirm na yung pong mga amount na nabanggit ninyo noong 2020, 2021,
2022 based po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriation Act o GAA sa distritong ito ay tama po and we confirm those budget. Ano pong masasabi niyo dito? Again, Your Honor, I no longer recall, so I have to confirm with the records in the office, Your Honor, Mr. Chair. Okay. And dito po sa 51 billion, based sa record po, at based din dito sa newspaper na, dito po sa online article, 29B was inserted sometime in 2021 budget for GAA. Do you confirm that? Again, Your Honor, I have no records on hand. I have to confirm with the planning service, Your Honor. Alright. Kaya ko po natanong, Yusek, di po ba noong mga panahon na to, pandemic? 2020 po yata yung pandemic. 2020 to 2021 yata, Your Honor. And yet, mayroon pa pong blood control. Ito yung Ganito mga kalaki. kabayan yung isa sa tinatanong, no, baga questionable. No, during pandemic, bakit nagkaroon ng flood control na budget, mga kababayan? Di ba? Di po ba noong mga taon na yun, parang umutang pa po tayo, yung bansa natin? Oo nga. Kung hindi po ako nagkakamali. We have no Para knowledge. po sa mga Mhm. para po sa mga medical equipment, medical kit, sa lahat po ng mga, kasi pandemic po nun eh. I have no knowledge of the... Kasi kung ganito po kalaki ito, bakit pa po tayo ng utang? Di sana ito na lang po ay Yan, ginamit na lang natin Oo. para po sana hindi na po tayo ng utang. Sige, okay. Sandali po, Chairman Joel. I will confront you with the quote in the news report. Kasi kanina po yung sinasabi na hindi niyo maalala, ipapaalala ko sa inyo. This is a political article. DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral confirmed the report circulating on social media in a television interview. Base sa report ng aming programming division, we confirm na yun pong mga amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022. Base po sa National Expenditure Program, NEP, ng DPWH at yun pong General Appropriations Act, GAA, sa distritong ito, ay tama po and we confirm those budget. So, naalala niyo na po ba, Undersecretary Cabral? I guess I barely remember, Your Honor. I think there was an interview that time. No, it's just a question of a yes or a no. Do you remember it or no? Because it's Yes, Your it's an Honor. actual quote. Okay. Yes, Your Honor. Kung, Yes, what? Yes. Yes, you remember or yes, you don't remember? I don't remember No, exactly. I'm confronting you with the actual quote. Ah, So the only question there is, do you remember stating that quote or you do not remember stating that quote? I remember, Your Honor. You remember stating that quote, and if you remember stating that quote, do you confirm the information in that quote? That you confirm those amounts If na that, nabanggit, excuse me, let me finish, amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022. Base po sa NEP ng DPWH at yun pong GAA sa distrito ito. Therefore, the distrito po of Congressman Paulo Duterte ay tama po and we confirm those budget. yes, Your Honor. Alright, thank you. Ms. Manchua, please proceed. Yusek, Yusek Cabral. Yusek Cabral po. Okay. Ito mas tungkol po sa proseso ng insertion. Kanina pa po tayo banggit ng banggit na yung mga proyekto po, lalo na yung under investigation na yan, karamihan po ay congressional insertions. No? And in fact, kung titignan po natin, compare natin ang NEP, tapos yung General Appropriations Bill na lalabas sa House, tapos yung General Appropriations Bill na pinal, na dumaan sa BICAM, meron talagang pagdagdag. No? Halimbawa, flood management, let's say 2024. Nung NEPO, 194 billion yung flood management program. Pero nung naging GAA na, ibig sabihin, dumaan na sa
House, sa Senate, BICAM, at naging batas, yung 194 naging 244.5 billion. Ibig sabihin, nadagdagan ng 50.5 billion pesos yung flood management program. No? Ibig sabihin po, di ba, ibig sabihin nun, may mga proyekto sa NEP, may mga proyekto sa GAA na wala sa NEP. Kasi nadagdagan ng 50 billion. On average, kung gagamitin po natin yung dataset ng Sumbong sa Pangulo website na merong 9,800 projects, on average, ang pinakamataas na pinakamalaking halaga ng project, 288 million. Isang proyekto yun. Pinakamababa, nasa mga a little over 1 million. The average price for a flood control project is 55 million. Okay. So, kung may nadagdag po na 50 billion pesos, nadagdag na flood control project, ibig sabihin, from NEP to GAA, may nadagdag na around 1,000 new projects na wala sa dati. Grabe, Okay, dami, ngayon, ah. ang tanong ko lang po, sinasabi nyo hindi nyo alam. Hindi alam ng DPWH yan. Kongreso lang ang nagpasok dyan, wala kaming alam dyan. Okay. Pero hindi po ba, pero yung mga insertions na ito, na-implement nyo pa rin. Tama po ba? Paglabas po ng General Appropriations Act, yan po ay binababa sa amin ng Department of Budget and Management. Pag binababa po, meron na po ba ang Program of Works? Hindi po namin alam dahil ibababa po namin yan sa implementing office. Yun po ang proseso. Meaning, from paglabas ng GAA at nilabas ng DBM yung GAAW or GAAs as allotment order or SARO, yan po ay mandato namin i-download sa implementing office for implementation. Sila po yung gagawa ng dokumento para po yan ma-implement. Among others po, plano, Ang tanong ko lang po, ay yung mga insertions po, in case of 2024, probably around 1,000 new projects, yung mga insert po ba yun? Opo. Meron na pong program of works yun? Sa amin po, yung new projects po, yan po yung wala kaming vetting sa NEP. Sino po ang gumagawa ng program of works? Implementing office po yan. So, sa inyo rin ang galing yung mga program of works ng 1,000 dinagdag o in-insert na proyektong ito. Gagawin po ng District Engineering Office yan or Regional Office kung saan po bumagsak yung fund o saan po na-download. Okay. Sila pong gagawa ng lahat ng dokumento, kasama na po yung sila po magsa-survey, program of work magsa-survey, sila po yung gagawa ng plano, sila po yung gagawa ng ABC, procurement documents, at kung mabibid po, award po, kontrata, etc. May delegated authority po. Okay. Delegated So, ang authority sinasabi po. nyo, kung para paniwalaan ko kayo, ang sinasabi nyo, in-insert lang yan, no, December or November, tapos wala kayong alam dyan, so Enero, lalabas ang GAA, nakikita nyo yung insertion, sinasabi nyo lahat ng sinabi nyo, yung survey, yung detailed engineering work, etc., doon pa lang gagawin. Sa pagkakalam ko, tama po. Kasi hindi Sa po, pagkakaalam nyo. wala kaming visibility eh. Wala kayong Opo, visibility. so, O baka naman yung mga i-insert, meron na rin program of works, ginawa nyo na rin. Not to my Sa knowledge. baba, Your Honor. not to your knowledge. Okay, so again, hindi po tayo convinced no, sa ganitong mga paliwanag. Okay, with that, Mr. Chair, hanggang dito na lang po muna. Alright, thank you, Congressman Tino. Congressman Garin is recognized. Congresswoman Garin is recognized. Thank you, Mr. Chair. At Mr. Chair, dahil si Undersecretary Cathy Cabral naman ang nakasalang, allow me to follow the course of the interpellation of my colleagues earlier. Narinig ko po kanina kay Congressman Joel Chua, na-mention niyo po ba, Congressman, Mr. Chair, na parang 2020 at 2021 ay bilyon-bilyon ang ginastos sa flood control? Tama po ba? And just now, Yusek Cabral, tinitingnan ko po dun sa aking files at na-archive ko po, talaga po meron kayong interview. Do you confirm that? If there is an interview, yes, I confirm that, Your Honor. So 2020 at 2021, bilyon-bilyon ang ginastos natin sa flood control. Correct po. Nung nakaraang hearing po kasi, nagtanong ako dun sa parang binisita ni Pangulo na proyekto, yung parang mga bato-bato ba yun? Nakalimutan ko yung anong pangalan nun.
Did the Department of Public Works and Highways submit a report on that, Mr. Chair? I think that is rock netting. Meron na po ba mga dokumentong binigay? I don't think any document has been submitted. So, okay, Mr. Chair. Matanong ko na lang po si Yusek Cabral dahil siya naman yung nandiyan na nakasala ngayon. Noong pong panahon na ito, 2020, 2021, 2022, pandemic, and immediately post-pandemic, gumastos din po ba tayo ng bilyon-bilyon sa rock netting? I will not have any knowledge directly about rock netting because that is part of operations, yung pong program of Mr. Chair, if I may, Okay, so sa mga hindi po nakakaalam ng rock netting, yan po yung kulay green na nilalagay sa mga bundok, mga babayan. So, ang sistema po niyan, meron pong metal mesh yan. No? Kung nakikita ninyo sa bakod, no, yung tinatawag natin mga cyclone wire, parang ganun po yung nilalatag doon. No, tapos meron po yan yung mga kulay green na parang net din, no, na parang ginagamit sa pangingisda ata yun. So, yung parang cyclone wire, no, ibabalot po niya yung bundok, tapos yung rock netting na yan, mga babayan, yan po is to hold, no, para maiwasan yung corrosion ng lupa sa mga kabundukan, para mas maiwasan pa yung pong landslide. Okay, so anong nangyayari po dyan, mga babayan, pag habang may bumabagsak na mga lupa dyan, alam naman po natin, no, naiipon yung lupa dyan, then may possibility po, no, na itong mga ibon, no, na nagdadala ng mga, alam niyo na, yung mga buto-buto, no, na mga puno na bumabagsak po doon sa parte na mayroong mga rock netting. So, parang siya, parang bubuhayin niya uli yung ecosystem doon. So, may mga tutubo uli na mga puno yan, mga babayan. So, yung rock netting na yan, mga babayan, hindi pa rin sure, no, na talaga na-hold niya yung mga bundok. Pero, yun, yun po, no, yung mainly, yung trabaho ng rock netting, mga babayan, i-hold niya, no, yung possibilities na magkaroon ng malakiang landslide at yung mga lupa po na nahuhulog. Okay? So, tara, tuloy natin to. Undersecretary Cabral, kayo po ay nasa operations at nasa planning. Ako sa operations, You're Undersecretary for Planning. planning and PPP po. You're also Undersecretary for IT. 2 weeks pa lang po. Okay. Bilang Undersecretary ng Planning, dun po ba nakasaad yung mga lista? Di po ba sa budget natin naka-line item? Ibig sabihin, bawat proyekto ay talagang nakasulat yan isa-isa. Tama po ba, Mr. Chair? Undersecretary Cabral? Naka-line item po yun. Ibig sabihin, yan po ay parte ng trabaho ng opisina mo at direkta mong nakikita itong mga nakasulat doon. Yes, Your Honor. Pero wala akong nakikitang eksaktong rock netting dun sa General Appropriation Ano Act. po ang Flood, DPWH terminology on that? flood mitigation structure. And marami po kasing klase yung flood So parang mitigation medyo structure. kasama rin siya, kamag-anak siya ng flood control. Opo, revetment, sabi, dike. Pasensya na, Mr. Chair, I don't, sana hindi ma-offend si Yusek Cabral. Medyo malapit po kasi kayo kay Sir Carly Diskaya. I believe as a doctor, hindi po nakakahawa ang selective amnesia. With that, Mr. Chair, may I proceed? Ulitin ko lang po, sa inyo pong naalala, kasi binisita ng Pangulo, may pondo po ba na ginastos dito or wala? Even daw ng eksaktong project so that we can get in the office those details, Your Honor, Mr. Chair. So again, Mr. Okay, so yan mga kababayan, para mapanood nyo po ng buo yung video na to, pwede nyo pong puntahan yung channel na yan, PH News Update. Nandiyan po sa ibaba yung link, mga kababayan. So, ang tanong kasi dito natin, isa no, kasi syempre, chinecheck din natin, tinitignan din natin, ano yung possibilities, no, ano yung mga dahilan, bakit kaya nangyari yan kay Yusek Cabral, yung kanyang pagkasawi, diba? So, maraming tanong yung ating mga kababayan. So, ito po, no, i-share lang uli natin itong video na to dahil alam naman natin, no, malaking usapin yung tungkol po dyan sa flood control at nadadawit nga po itong si Yusek Cabral dyan sa usapin ng flood control projects, mga kababayan. Okay, so ano sa palagay ninyo, no? May kinalaman kaya itong mga problema na to o issue na to na kinasasangkutan
o nadadawit itong si Jose Cabral yan sa mga budget insertion sa DPWH, mga kababayan, na di umano, mga bilyon-bilyon nga. No? O ano masasabi po ninyo dyan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na ating niyang pag-usapan. Right? So muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.